Utos ito ni Marcos mismo. Malacanang. Ayan Malacanang, letter of instruction, number 957 to Minister of Justice, Minister of Finance, the Minister of Energy, the Solicitor General. Ito yung sulat ni Marcos. Utos niya ito. The Commission on Nuclear Reactor Plants which I created, ginawa niya, on June 15, 1979, has submitted a report to me, Commission on Nuclear Reactor Plants, na ginawa niya noong June 15, 1979. Siya ang gumawa ng komisyon na yan. Nagpadala daw sa kanya ng ulat ng report, na nagsasabi, containing the facts, na nagsasabi, found and the conclusions, facts found, yung mga dibididensya na tagpuan at yung mga konklusyon ay lumabas, ayon sa pagsusuri, ng opisyal na pagsusuri. Ayan, syempre, bahala na kayo dyan, English yan eh. Among other things, the Commission has come to the conclusion that, at ang iba pang mga bagay, itong komisyon ay, napagtanto ng komisyon, yung dinisenyo na Bataan Nuclear Power Plant ay hindi ligtas. Bataan Nuclear Power Plant is not safe, sabi sa English, and therefore is a potential hazard to the health and safety of the public. Oh my golly. Si Marcos pala mismo nagsabi nito. Pinatayo niya, siya nagpagawa ng komisyon ng sabi niyo, marami doon na paggawa, di ba? Ayan. The Commission on Nuclear Reactor Plants which I created, siya ang gumawa. Pero pinatigil niya, kasi nga daw nagsabi na delikado daw at hindi ligtas. Pero kumikbak na, syempre. Kumikbak na. Ngayon, mga kaibigan, after niyang pagawa, kumita sila ng bilyon-bilyon ni Disini. Ito sabi, in view of these findings, it will not be possible to continue. Oh my golly. Vic, nandiyan ka ba, Vic? Ang sabi ng ulat, hindi na ito posibleng magtuloy. With the construction of Bataan Nuclear Power Plant unless the contractor, Westinghouse, introduces fundamental changes in design and adopts additional adequate and acceptable safeguards to ensure its safety and protect the health of the public. My friends, na-release yung pondo na gawa muna. Tapos ngayon, sasabihin, hindi pala ligtas. Samantalang nung ginagawa nila ito, my friends, sinasabi nila, ligtas yan. Actually, nung bago mag-eleksyon, nung sinisira-siraan itong si Noynoy Aquino, ginagamit nila itong propaganda, si Aquino daw ang may kasalanan kung ba't hindi ito matuloy. Di ba? Si Aquino daw talaga ang dahilan. My friends, nagpunta rin ng eksperto galing Amerika nung panahon ni Cory. At sinabi din na hindi ligtas. At yung Westinghouse na yan, syempre, nakapaglabas na sila ng pondo eh. Ngayon, yung pera kulang na. Diba? Ngayon, saan kukuha ng pera? Billion nga eh. Dapat nga, yung General Electric, ang pinopropose lang, I think 600 million. Kung di ako nagkakamali, or 400 million ba yon? Pero si Marcos, kung di ako nagkakamali, 2 billion yata yung pinayagan niya. Meron namang 600 million, ayaw niya. Umabot ng 2 billion kung di ako nagkakamali. Kumikbak. May kumikbak, mga kababayan. Ngayon ito sulat, the Minister of Justice, Minister of Finance, Minister of Energy and the Solicitor General are hereby directed. Inuutusan ko kayo to take immediate and appropriate steps to safeguard the interest of the government, which is imperative on account of the objectionable features of the plant as designed as well as the contract. Matindi.
Sino ang pumasok sa contract? Sino pumasok sa contract? Ang pumasok sa contract ay the Commission on Nuclear Reactor Plants. Ha? Na sinong gumawa? Si Marcos. Oo, ngayon, hugas kamay siya dito. Sabi niya dito, sabi niya, directed to take immediate and appropriate steps to safeguard the interests of the government, which is imperative on the account of the objectionable features of the plant as designated as well as the contract. These steps should include effort to effect. Ayan. Diba? Yung kontrata, sinong gumawa? Sila. Ngayon, yung pala, sisiguraduhin pa lang ulit. These steps should include effort to effect a moratorium on the payment of interest on loans and other obligations incurred to finance the project and immediate termination and or renegotiation of the contract. Wala na. May kumikbak na, mga kaibigan. The above mentioned officials shall report to me the progress of the work herein directed to be done. Done in the City of Manila, 13th day of November in the year of our Lord. Di na mo matindi, may Lord pa siya. 1979. Dindi, di ba? Sino lumagda? Sino lumagda muna? Ferdinand E. Marcos. Signed, Ferdinand E. Marcos, President of Philippines. Di ba? So, hindi ako mahilig gumawa-gawa ng mga kwento-kwento. Mahirap yan, my friends. Di ba? Mahirap yan. So, sino yung mga sabi na marami si Marcos Sr. Yung isa nga lang na pinakamalaki, hindi nga niya natuloy . Anong maraming power plant, Right? Pero, yun na nga. Nabudol tayo. Budol is clear. Sobrang linaw po. Okay? Sa mga nagtulog-tulugan dyan, okay? Nasa sa inyo na rin yan. Right? Ang sa atin lang dito ay i-share natin kung ano yung mga kaganapan. Ito yung unang benta. Okay? Yung pagmamayari ng gobyerno na company ay ibinenta ni Budol-Budol man. Kita nyo mga kaibigan binenta ni Bongbong Marcos yung power plant daw sa mga Lopez. Anong tawag niya kay Bongbong Marcos? Budol-Budol man. Oh my gosh. Oh my golly. Can I really take this? Oh, come on guys. Help me.